Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa umagang ito na tayo po ay naririto at magkakasamang magkakapatid. Bago po ang lahat ay hayaan niyong basahin ko ang banal na salita na matatagpuan po sa mga awit, 27, unang talata. Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Marami pong salamat sa pagkabasa ng ating salita. Ngayon po, salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Dinadakila ka namin, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iyong bigyan ng kalakasan, Panginoon Diyos, sa mga oras na ito. Salamat po sa mga tao na naririto, sa aming mga kapatid na nagbigay po ng panahon at oras, Panginoon, upang makapagpuri, makapagpasalamat at makinig ng iyong salita. Marami pong salamat sa kalakasan, Panginoon. Marami rin pong pasasalamat ang aming hinihiling, Panginoon, sa iyo na binigay mo po ang mga buhay namin, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo, dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Saliksikin mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Anuman pong kabigatan, anuman pong mga bagay na problema, Panginoon, nalalaman mo po, Panginoon. At sa mga oras na to, Panginoon, saliksikin mo po at linisin, Panginoon, kami. Patawarin sa aming mga kasalanan at bigyan mo po kami ng pagkakataon upang patuloy na makasamba at makapanampalataya sa iyo sa oras-oras, sa araw-araw, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang pumagitna sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang mamuhay sa aming mga buhay, O Diyos. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pagkakataon at patuloy na biyaya, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At ang mga talento na ibinigay mo po sa bawat isa po sa amin, sa mga bagay na kakanta po, Panginoon, sa mga tao na gagamitin mo, Panginoon, sa tagapagsalita mo, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo at nawa ay maging kapurihan po, Panginoon, O Diyos, dyan sa kalangitan. Ikaw ang Alpha at Ikaw ang Omega, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, at sa gawaing ito, Ikaw po, Panginoon, ang siyang gumabay sa amin, umpisa una hanggang huli. Dinadalangin ko po ang lahat ng yan na patuloy na bigyan mo po kami ng kaayusan sa lahat ng bagay at maging ang aming pag-iisip, ang aming puso, O Diyos, na pamuhay namin, Panginoon, ang aming maririnig, Panginoon. At hindi lamang po yun, Panginoon, maging ang mga hindi po nakarating dito, Panginoon, sa mga kadahilanan, Panginoon, na meron silang karamdaman o anuman po, Panginoon, patnubayan mo rin po, Panginoon, sila. Maraming pong salamat, Panginoon, at binabalik ko sa iyo ang papuri, ang pasasalamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. There's a light that shines in hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your river pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it.
happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Let's clap our hands to the Lord. Truly that we will rejoice and be glad, because this is the day that you have made. Let's continue to sing to the Lord. Let's continue to declare that you are our God. We will count every day as day one, because you always give us a new beginning. Always give us a victory, Lord. Let's continue to sing to the Lord. What are you turning to wine? You're opening the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you, Lord. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. This world is great, but you are greater, Lord God. Let's continue to sing. What are you turning to wine? Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. You are great, Lord. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our
our hands to the Lord. Truly, you are great, Lord. Napagkasama ka namin. We are secured, Lord. Yes, Father God. I know there are challenges. There are tests. But you are greater than all these challenges. You are the same God in the beginning. You are the same God in the past. You are the same God that will be with us in the future. Hallelujah. Just continue to sing to the Lord. Just continue to declare how great God is. From the beginning, we are founded in your love. All of your promises hold true. And for your purpose, whatever it takes, we will endure. Even through darkness, we'll break through. Faithful then, faithful now, faithful always. Yes, Lord God. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. Hallelujah. Through every season, Lord, you give and take away, but by your grace we'll persevere. So we will trust you, knowing that you are in control. Lord, I know you are sovereign still. Hallelujah. Faithful then, faithful now, faithful always. Let's declare you are faithful in our past, Lord. You are faithful in our presence, and you will always be faithful even now. Faithful always. Far from you are all things, and true you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. For from you are all things, and true you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. all glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. All of our days be drawn in our praise. Rest of our lives we surrender. We will remember your ways forever, always. We will glorify your name. And all of our days be drawn in our praise. Rest of our lives we surrender. We will remember your ways forever, always. We will glorify your name. Yours is the kingdom,
belongs to you. Wherever you send us, we will go. We will trust you, Lord. Till every tribe of every nation fill the earth with adoration. Bow down to no one else but you. For the name of the Lord, all glory and honor, the dominion and power belongs to you. We worship you, for from you are all things, and true you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Minsan pa ay palakpakan natin ang Panginoon muli sa buhay ng ating mga kabataan. Ayan. So, sa umagang ito, tayo po ay magtutuloy sa ating serye ng pag-aaral na sermon series natin na Courageous. Sabi nga po nila lahat, courageous. Courageous. No? Courageous, pagiging matapang, matibay ang loob. Sabi noon, nangyayari siya to recognize God's sovereignty in difficult times. Kailangan daw pala yung pagiging matapang natin during difficult times. And we are continuing our study sa buhay ni Elijah. No, si Elijah, si Elias, no, si Propeta Elias. And sa nakaraang mga Sunday ay tinignan natin kung paano ang propetang ito ginamit ng Diyos sa kanyang ministry. At sa umagang ito ay pag-aaralan natin yung isang aspeto na kanyang naging bahagi ng kanyang buhay. Sabi nito, Elijah, understanding depression. No? Understanding depression. Ano kaya ang ibig sabihin nito sa buhay ni Elijah? Depression. Sabi nga po nila lahat, depression. Ayan. No? Mamaya pag-aaralan natin yan. Ang ating teksto matagpuan sa 1 Kings chapter 18 verse 46 hanggang sa chapter 19. Basahin natin yung ating teksto. So, basahin muna natin 1 Kings 18. Sabi dito, sabay-sabay nga po tayo, lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna, yumuko tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami ay muli narito sa inyong harapan. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong salita na siyang iyong binigay sa amin para po aming pagbulay-bulayan at makatulong ito, Panginoon, upang kami magkaroon ng kalakasan sa aming buhay espiritual. Pagpalain mo ito, Diyos, at hayaan po na ito ay aming magamit sa aming mga buhay. Purihin ka. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasabi sa teksto natin kanina,
understanding depression. Depression, ayan. Ewan ko, kung dumating na ho kayo sa point ng buhay that you experience depression. Sino rito ang nade-depress kasi malamig? Wala naman. No? Yung hindi nade-depress kayo kasi hindi kayo makaligo, kasi ang lamig-lamig ng tubig, nagbabasa-basa na lang kayo. Wala naman, no? Wala. No? Pag sinabi kasi nating depression, dumarating yan sa mga pagkakataon ng buhay na ang tawag ho natin ay ito, dry moments of life. Sabihin nyo ninyong lahat, dry moments. Tuyot, no? Dry moments in life. Ano yung dry moments in life, Kuya Ferds? Sabi nito, ito ay spirit or ito ay sitwasyon kung saan it is a period of emotional or spiritual depletion. Ibig sabihin na uubos, no, na para ka natutuyot. Apathy and a general lack of joy or purpose. Generally, nawawala yung sigla, nawawala yung kasiglahan mo sa buhay, parang feeling mo, parang wala ka ng purpose sa buhay mo. No? Ewan ko kung nakaranas na kayo ng ganito. Isa-isahin natin yung ilang mga pagkakataon na sinasabi nating dry moments of life. Ayan. Sabi dito, number 1, we experience dry moments or tuyot na bahagi ng buhay when we feel emotional emptiness. Yung bang feeling mo, ano yun? Feeling mo a feeling of being worn and defeated. Yung parang feeling mo, basag na basag ako ngayon, Kuya Perse. Talagang gutay-gutay ang puso ko. Ganyan, binasted kasi ako, kaya talagang parang wala. Feeling mo, hindi ka buo. Ano ho? Lacking visual energy, lacking your usual energy. Yung dating ang saya-saya, ang dating kasama mo, ang dating pagkakwentuhan mo, uy, kamusta ka na? Very lively. Bago pagkausap mo, uy, ba't ganyan ang itsura mo? No, para kang wala sa hulog, di ba ganyan? Lacking focus. Uy, gising ka na, gising. No, nga pala, kausap nga pala kita. Lacking focus and motivation, di ba? Emotional emptiness. Nangyayari ho yan sa buhay natin. Tama ho ba? No? Naranasan na kayo ng ganyan? No, yan, okay. Emotional emptiness. Okay, kung hindi man emotional emptiness, tingnan natin yung pangalawa, the lack of connection. Nangyayari daw, yung dry moments in life when we have lack of connection. Ano ibig sabihin ng lack of connection, Kuya Ferds? Feeling distant from personal beliefs. Yung para bang ang layo-layo mo. Para bang ang layo-layo ni Lord. No? Para ang layo-layo sa church. Hindi lang yung layong distansya. Parang yung dating ang saya-saya mo, parang lalatoy-latoy ka ngayon. No, yung dating spiritual presence na parang dati, parang ang lapit-lapit sa buhay mo, parang every time na magwo-worship ka, every time na aattend ka ng Bible study, excited ka, tutuwa ka, uy, talaga may ginawa ko sa akin si Lord. Pero itong mga panahon na to, parang, kumbaga sa cellphone, wala ka signal. No, lobat. Lack of connection. Ayokong makihalubilo muna sa iba, gusto ko lagi mapag-isa. Next. Loss of joy. Ayan. Dati, pag niyayakan ka mag-basketball o pag niyayakan ka gumala, sama ako. Punta tayo dito, punta tayo doon. Di ba? Parang yung mga ginagawa mo dati, masigla ka doon sa ginagawa mo, pero dumadating yung time, parang ayaw mo nang gawin. Tama ho? No, para bang yung dating kasiyahan mo na gawin ang mga bagay na ito, feeling mo, paulit-ulit na lang, routine na lang ito sa aking buhay. Or, sabi dito, stagnation. A sense of being stuck and confused. Feeling mo walang direksyon or wala creative streak sa pangyayari. Ibig sabihin, parang wala ka nilulook forward. Sample, sa trabaho, no, feeling mo parang, ano ba yan, 20 years na ako dito sa trabaho ko, contractual pa rin ako. No? Ganon, no? Parang ano ba yan? Parang hindi na ako nag-grow. No, lagi na lang ganito ang nangyayari sa akin. Hindi ko malaman kung anong future ko, Kuya Ferds. Or, lastly, sabi doon, you have some questions and doubt in your life. Ano yung sabihin doon, Kuya Ferds? These are the times, sabi, that can lead to self-examination or questioning one's path, purpose, or even faith. Yung paminsan, bawa, New Year, January 1, akit ka sa bubong ng bahay nyo, tapos nagbumuni-muni ka gano'n, nakatulala ka lang ganyan, tapos sabi mo, ano kaya, kamusta kaya taon na to? Ano kaya mangyayari sa akin? Hindi ko alam kung ano manggagawin ko ngayon 2026. Or minsan, kahit sa faith natin, nagko-question tayo or we have some doubts in our life. At tawag ko dyan, dry moments ng buhay. Ngayon, doon sa mga base, doon sa 5 binanggit natin,
tingnan ho ninyo ang mukha ng katabi ninyo. Silipin nyo. Yun nasa kaliwa. Mukha bang dry? Dry eyes, no? Mukha bang dry? No? Yun nasa kabila. Yun nasa likod ninyo. Mukha bang dry? No? O Kuya Pris, parang isang linggo na walang tulog itong katabi ko eh. No, ganyan, di ba? We have experienced dry moments in our life. Alam nyo ho, doon sa teksto natin, in 1 Kings chapter 18, pinag-aralan natin ito noong nakaraan. Remember yung story natin, si Elijah. Nung ginamit ng Diyos si Elijah para ang bansang Israel ibalik muli sa kanya. Natatandaan nyo yung story? No? Sino ba speaker noong nakaraan? Pastor Denson? No. Binanggit sa atin, maliban doon sa first fruit natin last Sunday. So, ako, Pastor Joseph, no? So, tinitingnan natin doon kung paanong ginamit ng Diyos ang propeta Elijah para Para ang bansang Israel ay patunayan muli na mayroon talagang tunay at buhay na Diyos. Ano kaya problema? Kasi ang bansang Israel at that time, they experienced dry moments na kanilang faith, na kanilang buhay, malayo ang connection nila sa Diyos. Kaya nagkaroon ng parang contest, di ba? Natatandaan niyo, nagkaroon ng contest. Sabi ni Elijah, sige, maghahandog tayo. Tapos, lahat ng mga propeta ni Baal at saka ni Asherah, doon yan, magkakasama. Ako dito, maghahandog tayo pareho. Balikan lang natin, maghahandog tayo pareho. Magkakatay ng hayop, papatong natin, lalagyan ng gatong. Pero walang magsisindi. Walang maglalagay ng gas, walang maglalagay ng apoy. Magpe-pray tayo pareho. Pe-pray kayo sa Diyos nyo, pe-pray ako kay Yahweh. Kung sino tumugon sa pagbagsak at paglagay ng apoy, supernaturally, yun ang tunay na Diyos. So, di ba, as it has been recorded, maghapon, kanta ng kanta, yung mga propeta ni Baal, sige, sayaw, pray sila ng pray, pero walang nangyari. Bakit? Kasi si Baal ay hindi tunay na Diyos. No. Kaya pa sa dulo, sinasaktan na ang sarili nila, halos depressed na sila dahil hindi natupad ang kanilang reading doon sa kanilang sinasapa. And then came Elijah. Anong sabi ng Biblia sa 1 Kings chapter 18? Hindi pa halos tapos mag-pray si Elijah, Lord, patunayan mo sa bansang Israel na ikaw ang Diyos sa bayan na ito. Humihiling kami na matupok itong handog. Magpababa ka ng apoy. Sabi ng Biblia, hindi pa tapos daw si Elijah. Parang ganyan, lupog yung apoy. But, in 1 Kings chapter 19, the same Elijah, na napaka-powerful, si Elijah na ginamit ng Diyos mightily, sa 1 Kings 19, tinan niyo itsura ni Elijah. No? Napaka ginamit siya ng Diyos para ipakita ang kapangyarihan ni Yahweh, pero pagdating sa verse 19, lulugo-lugo si Elijah. No? Tingnan nyo, Parang napakalaking napakalaking contrast ang pangyayari sa buhay nitong propetang ito. Ano pinapakita nito? Ang sabi nito, even the strongest servants can experience what? Depression, exhaustion, and emotional collapse. No? Kahit daw pala mga lingkod ng Diyos, nakakaranas na ma-depress, exhaustion, pagod na pagod, and emotional collapse. Ngayon ang tanong, kung si Elijah na to, Elijah, naranasan na nito ang kapangyarihan ng Diyos. How much more tayo sa ating mga buhay? No? Are we prone na makaranas nitong mga bagay na aking sinasabi? Sabi ng isang survey, ito ay survey 7 years ago, I think 2018. Kung ang mga taong mamang ito na likod ng Diyos nakaka-experience ng ganito, 2018, 3.3 million Pinoy ang nakakaranas ng depression. 2018 ho ito 2018. No. 7 years later or 8 years later, ito ngayon ang laman ng survey. Tingnan niyo. 73% ng mga kabataan ngayon na apektuhan ang kanilang mental health. Ang tawag dito ay silent epidemic. No, ibig sabihin, may mga hindi natin nakikita pero nakakaapekto sa buhay ng maraming Gen Z ngayon. Taas nga kami ng mga Gen Z dito. Sino yung mga Gen Z?
Nagtaas si Kuya Marvin, gumaganon eh. Kuya Marvin, Jessica ba? Yun yung mga anak na ninyo, no? Mga apo na ninyo, yan, ganyan ngayon, no? Try to imagine, 73%. Alam ba ninyo kung nasaan yung apo or yung anak ninyo? Kasama ba doon sa 73 o doon sa 27 na hindi nakaka-experience niyan? No. So, kung ito ang kalagayan ng bansang Pilipinas pala, na ang kabataan natin na future ng bayan, 73% na apektuhan ang kanilang mental health, try to think, what would happen sa bansa natin? Anong survey? Tingnan niyo ito. No. Kinumpara ang bansa Pilipinas sa malalaking mga bansa, Pakistan, India, Ghana, Philippines, Egypt. Pagdating sa stress, ano rating natin? Yung kulay dilaw. Pinakamataas ang Pilipinas. No. Anxiety, yung pag-aalala. Maraming Pinoy, ayun, tayo na naman ang top 1. Di ba? At pagdating sa depression, tingnan niyo, saan ang Pinoy? Tayo na naman ang top 1. Diba? Ang galing-galing, top 1 talaga. Yes, sabi ko, yes, top 1 tayo, magbigti na tayong lahat. Di ba? Parang ganoon eh. Diba? Nakakalungkot isipin. Sabi ko, nung pinag-aaralan ko itong statistics, grabe pala epekto ng mental health nito sa bayan natin to the point, sinurvey, at pagdating sa dulo, ang sabi nito, the Philippines scores highest worldwide in reported mental health concerns. Dinaig pa natin ang kontinente ng Africa, ng kontinente ng Amerika, Europe, Asia Pacific, at etc. Nakita ninyo? No? Kung survey na ito, itatakbo ninyo sa isip nyo, 85% ng mga Pilipino dumadating sa panahon ng mental depression. Malaki yan. No. Pari, yung katotohanan pala, kung 85% ng mga Pilipino, yung sabihin, kung ilan tayo dito kayo, Marvin? 120, 130, gano'n ang average natin. No? So kung mga 85%, mga 100 pala dito ngayong umaga. O masabi natin, 100 sa atin ay nakakaranas o kabahagi nitong 85%. Diba? Isang katotohanan na anong pinapakita sa atin ho. Maraming palang nakakaranas nito sa buhay. No? Ang problema ay ito. Hindi minsan sinasabi, bakit? Kasi natatakot sila na pagtatawanan ako eh. Baka kantsawan lang ako eh. Baka kutsain lang ako eh. Kaya tendency, kagaya ng ibang mga kabataan na papabalita ngayon, ano mangyayari? Magugulat ka, nagpigti na lang, nagpakamatay na lang. Tinapos ang kanilang mga sarili. O sabi nga dito, mas mataas daw ang anxiety ng depression ng mga kababaihan sa Pilipinas. Totoo ba ho yun, mga nanay? Mas mataas kayo dahil nade-depress ba kayo dahil sa asawa ni bang kalagayan, no? Nade-depress kayo kay mister o nade-depress kayo sa mga anak ninyo. So, alam nyo, itong mga statistics na to, nagpapakita yung reality nung tinatawag natin na depression. Ngayon, kung ito ang kalagayan pala natin bilang isang bansa, sa bansang Pilipinas, we experience all of those things. At maaaring ang ilan sa inyo dito ngayong umaga, hindi man kayo magsalita, hindi man kayo mag-share o magkwento, pero minsan, dumarating sa point ng buhay natin na ayaw nating magsalita, tahimik na lang, kaya ko to. No, lalabanan ko to. Yun na lagi nating naririnig. Pero ang problema, minsan, tumatawid tayo doon sa 85%. So, tingnan natin. Doon sa teksto natin nung binasa, pag-aralan natin ang ilang bagay. Mabilis lang natin itong pag-aaralan. Una, si Propeta Elijah. No? Pagkatapos sa kanyang malaking victory, ikaw ba naman ang hindi manalo doon? Ang galing ng ginawa ng Lord. Di ba? Nagpababa ang Diyos ng apoy. Wow, talagang supernaturally. Tupok yung handog. Ang sabi ng Bible, pati yung kanal doon sa gilid, partida yun na, binuhusan pa ni Elijah ng tubig. Tuyot na tuyot. Ang sabi ng Biblia, tupok lahat. Pati gatong, handog, lahat tupok. No, sobrang grabe ang ginawa ng Diyos doon. Sabi ni Elijah, after that, patayin lahat ng propeta ni Baal. Yan ang dahilan kung bakit ang bansang Israel nalugmok sa kahirapan, nalayo or na-depress ang bansang Israel. Yung mga propeta ni Baal, kung iisipin natin, napakagrabe ng moment na yon ni Elijah. No, at sabi nga, nagtapos nga ang chapter 18 sa verse na to. Verse 46, lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Grabe, no? Yung talagang para siyang super saiyan, parang yung supernatural power ng Diyos
talagang feel ni Elijah, parang tibay-tibay niya. O ano, sabi sa inyo talo kayo. Ang Diyos ko ang tunay na Diyos. Di ba? Sa sobrang tindi ng power ng Diyos kay Elias, tingnan nyo yung verse natin sobrang gano'ng katindi itong mamang to. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit. So to the point na tumakbo siya sa unahan ng karwahe ni Ahab. Alam niyo humihila sa karwahe? Kabayo, di ba? Kabayo ng hari yan. Hindi ng ordinaryong lang yan. Hindi ordinaryong kabayo. Kabayo ng hari yan. Pero mas mabilis ang takbo ni Elijah doon sa kabayo at sa karwahe. Grabe, no? Talagang sobrang empowered ni Elijah. Hindi lang siya spiritual, hindi lang siya nakaranas ng spiritual victory, kahit physically, napakalakas ni Elijah. Same thing nangyayari yan sa buhay natin, di ba? No, sino dito nakaraang linggo naka-experience siya ng tagumpay or ng victory sa kanyang buhay? Kahit maliit lang hindi naman natin sinasabing kailangan major victory. Meron ba sa inyo magsabi, Kuya Pers, talaga tong isang linggo to, talagang tagumpay ako. Hindi ako nagalit, ganyan, pasado ko sa school, ganyan talaga. Kuya Pers, I experienced victory, nangyari yung pinagpe-pray ko. Di ba gano'n yun? No, naranasan natin lahat yan. Victory, yes! Tagumpay tayo. Tutuwa ka, testimony ka pa during the prayer meeting. Praise God. Alam mo, tinugon talaga ng Lord yung aking panalangin. Di ba? But, yung sitwasyon na yun, nagpapakita na kagaya ni Elijah, we experience yung times na yun. Pero hindi na nanatili, ang reality, hindi na nanatili sa ganong feeling lagi. Masaya yan. Yan ang pakiramdam. Yung parang nanalo ka, parang meron tumama sa loto, tumatama sa loto, gano'n dito. Yung feeling na gano'n, di ba? Meron. No, talagang grabe ang iyong pakiramdam. But you have to remember, not all the times, ganyan ang pakiramdam. Why? Bakit? There will be times that you will be experiencing kagaya nitong babaeng ito. Hindi sa lahat ng pagkakataon, yun ang sinasabi natin kanina, hindi sa lahat ng pagkakataon, you experience victory. Vulnerable ka or prone ka na ikaw ay makaranas din naman nung tinatawag natin ng mga kalungkutan, depression, kapaguran ng buhay. Ano na-experience si Elijah? 450 yung kalaban niya. Grabe, no? Bumaba yung apoy. Yung buong Israel, sigawan ng bansang Israel, si Yahweh ang Diyos. Talagang kinalimutan nila agad yung kanilang mga Diyos-Diyosan. At tumakbo nga siya, sabi ko kanina, tumakbo siya. Nang napakabilis na takbo. Sabi ko, grabe to si Elijah, runner pala to. No? Spiritually, this was we call a mountaintop moment. Yung para bang feeling mo, narating mo yung tugatog ng tagumpay para ka nakakarating sa taas ng taluktok ng bundok habang na-experience mo yung bagay na iyon. We have to understand it first. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, ganito. You are vulnerable sa mga pagsubok ng buhay. Ano sabi dito? Spiritual success does not cancel human limitation. After revival, after na mga ganong pagkakataon, galing ka ng camp. O di ba pag galing ka ng camp, saya-saya, no? Parang mga ayaw na, parang hindi ka makabasag pinggan, ang bait-bait mo sa bahay. Galing ng camp, yung mga ganon. Di ba? Or galing ka sa church, or tutuwa ako doon sa inaawit namin, tsaka sa mensahe ng Lord. But, you are vulnerable. After the ministry comes exhaustion. Napakasaya at napakasarap maglingkod sa Panginoon. Pero tanungin niyo yung mga cell group leader ninyo. Tanungin natin yung mga nasa worship team. Tanungin natin yung ating mga pastor. No. Tanong natin sa kanila, sino dito ang mga small group leaders? Taas ang kamay. Yung mga teachers ng mga small group. Ayan. Di ba? Ayan. Tanong ko sa inyo, napapagod din ho ba kayo? Sabi ni Timeon. Parang pagod na pagod sa Di ba? Yes. Di ba? Hindi ho sila exempted. No. Kung Propeta Elijah ang pinag-uusapan ho natin na napapagod din, how much more tayo? And even if you are performing well in the ministry, darating ang time, you will feel exhausted. No? Pagod. Nakakapagod na pakiramdam sa buhay. Kaya ngayon, nung naranasan nito ni Elijah, sobrang sigla ng kanyang pakiramdam, na-experience yung mountaintop moment, ito ngayon na naging problema. Tuloy tayo. Pangalawa, ano nagkaroon siya? Nagkaroon siya ng tinatawag na fear. Sabihin niyo lahat, fear. Fear. Takot. Pangamba.
No, sabi rito, pag pumasok pala ang takot o pangamba, nawawala, nalilimutan mo yung kabutihan ng Diyos, yung ginawa ng Lord sa iyo, nalilimutan mo siya. Ano nangyari? If it can erase the memory of God's power. Ano sabi? 1 Kings 19, tuloy tayo. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel. Ito yung kalaban nilang hari. Ano? So sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel, ang lahat ng ginawa ni Elias. Kasi nandun lang yung Haring Ahab, mga propeta ng bulang propeta, tapos si Elijah at ang bansang Israel. Pero yung reyna, yung asawa niya, si Jezebel, wala ho doon. Nangyari, kinuwento ni Ahab. Kinuwento niya kay Jezebel, alam mo nangyari, talagang pinatunayan ni Elias na si Yahweh ang Diyos, patay lahat ng propeta mo. No, ganun ang reporting niya. Lahat ng propeta ni Baal, pinatay ni Elijah. Verse 2, ano sabi ni Jezebel? Kaya, nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, ano sabi niya? Ano sabi niya kay doon sa sugo? Sabi mo kay Elias to, ha? Ano sabi niya? Patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo, bukas, ganitong oras din, ang ginawa mo sa mga propeta ko. Ako mamamatay, pero bukas papatayin din kita, sigurado ko sa iyo. No? Yun ang banta ng reyna. Di ba? Tingnan natin. Anong reaksyon ni Elijah? Ano to ha? Superpower to kanina. Tingnan nyo, verse 3. Ano sabi ni Elias? Natakot si Elias na mamatay. Kaya't umalis siya at nagpunta sa Berseba sa lupain ng Huda kasama ang kanyang utusan. Pagdating doon, iniwan niya ang kanyang utusan. No. Pasin nyo, parang ang bilis ng ang bilis ng transition. Yung ang tapang-tapang na propeta kahapon, ngayon, banta pa lang ha, narinig pa lang, papatayin kita, Elijah, sinasabi ko sa iyo, bukas na bukas din. Hindi niya pa nakaharap si Jezebel. Hindi niya pa nakaharap yung ganito, yung papatay sa kanya. Pero anong sabi ng Biblia? Verse 3, natakot si Elias. The word is there, fear. Natakot si Elias. Pag ang takot po pala, pumasok sa buhay natin, nalilimutan ang lahat. Totoo hindi? Diba? Totoo. Diba? Yung death ni Jezebel, nalimutan niya na ang Diyos nagpadala ng apoy. Ang Diyos ay meron niyang matinding kapangyarihan. Nalimutan niya, ang Diyos pala ang nagbibigay ng proteksyon sa kanya. Fear distorted Elijah's perspective. What can we learn from this? Sabi nito, depression often begins. Saan? Kapag ang iyong takot ay naging mas malaki kaysa sa iyong pananampalataya. No? If you know Ate Delia, is here, no, Ate Delia. No, si Ate Delia ay kasalukuyang, she is under medicine no, sa kanyang kalagayan. I can still remember her when we were in prayer meeting. Natatandaan mo Ate Delia dito. No, parang 3 ata kami, siya si Tenora, kagrupo ko ata noon. No, sabi niya, kailangan ko may panalangin. Bakit? Because I know I would undergo some medications sa buhay ko. Tama ba yun, Ate Delia? Sabi mo, natatakot din ako. No? Dumarating yan. Normal yan sa buhay ng mga tao. Dumarating ang takot, ang pangamba sa atin. Yung ba natatakot ka? Ay, 13 ngayon na. Tapos 14. Pagtingin mo sa wallet mo, nipis na. Wala nang laman. Di ba kinakabahan ka na? Paano kayo kami kakain? Paano kaya yung gastusin ko? Puputulan kaya kami ng kuryente? Darating na si Kuya Christian, maniningil ng utang no, para sa akin. Diba? Natatakot tayo. To the point we experience depression. What can we learn from the moment na ito na Elijah? Kapag naranasan natin daw ang takot sa ating buhay, sabi dito, spiritual success does not cancel human limitation. When fear speaks, kapag ang takot, pumasok na sa buhay mo. Kakabahan ka naman talaga. No? Pag na-diagnose ka na medyo hindi maganda. Kapag nabalitaan mo yung inaasahan mo, hindi dumating. Ano sabi doon? We begin to interpret reality without God. Yung feeling mo, asaan ang Diyos? No? Natanong nyo na ba yun sa pagkakataon ng buhay ninyo? When you experience dry moments in your life, asaan kaya ang Diyos? Naalala ko noong December, no, may bigayan ng mga bonus, mga bigayan ng mga bonus, tutuwa mga empleyado, no. Merong
Siyempre, ano pakiramdam na nakatanggap ng bonus? Siyempre, masaya yan. No, talagang saya ka, talagang ang ngiti, ganyan. Hindi ka makakonsentrate sa trabaho. Sobrang excited mo buong maghapon. No, pagdating ng uwian, winidraw yung bonus. Pag uwi, pagdating sa bahay, nawawala yung wallet, kasama yung bonus, tsaka sweldo na andun kasama. Di ba? Nakita nyo? Yung asaya-saya mo kanina, pag uwi mo sa bahay, isang buong taon, nawala lahat. Laylay talaga, talagang nawala lahat. Diba? Di mo alam, ewan ko kung naibalik na yon. Diba? Paano na ngayon? Ang unang sasagi, paano na ngayon? May papayaran akong ganyan, may pupuntahan ako, may sisingin din akong ganyan, may gagawin ako, may bibili na akong bagay na mahalaga. Nawala lahat ng yon. Andun ang takot na pumapasok ngayon sa ating mga buhay. So, ito ho, kasi kaya akong sinasabi, kasi ano to sunod-sunod, ano ho. Kaya titignan natin siya in sequence. Maring, tatanong ko lang mamaya, nasaan stage tayo ngayon? So, kanina, okay, pakiramdam. Pangalawa, medyo kinabahan, nakaranas ng takot sa buhay. Eto, pangatlo. Ayan, ilalayo ko na yung sarili ko. Ayan. I don't know if you've experienced this in your life. No. Sabi nung kanina, nung verse na binasa natin, ano naging feeling ni Elijah? Natakot si Elias na mamatay. Kaya anong ginawa niya? Umalis siya. Nagtago siya, nagpakalayo-layo siya. May kasama nga siya, may alalay siya. Pero ang sabi ng Bible, pati yung alalay niya, pinaalis niya na rin. Siya na lang mag-isa. Ano? Nakikita niyo yung progreso ng tinatawag natin na depression. No? Iniwan niya roon ang kanyang utusan. Ano sabi ng verse 4? Mag-isang pumunta si Elias sa ilang. No? Doon sa wilderness, kung saan walang tao, walang mga puno, talagang bundok, tuyot ng lugar, maghapon, naglakad si Elijah at naupo sa ililim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Ano prayer ni Elijah? Sige nga, ano prayer niya? Yahweh, kunin na po ninyo ako. Lord, kunin mo na po ako. Hirap na ako. Pagod na ako, Lord. Mabuti pa pong, ano sabi niya? Mabubuti pa, Lord, na mamatay na lang sana ako, Lord. Parang sabi ko, ba't ganun? After ng kanyang great victory, eto yung mama, lulugo-lugo. No? Ayaw niya makapag-usap sa iba, lumayo na lang siya at meron siyang isang request sa Lord. Ang sabi niya, Lord, pagod na ako. Gusto ko nang bumitaw. No, gusto ko nang mamatay. No, kunin mo na ako, Panginoon. Diba? So, kung titignan mo natin, ano ang implication nito? Pag dinefine natin yung depression in the world of psychology, sabi ito, it is a mood disorder. Yung mood mo nagbabago. Yung kanina saya-saya, yung feeling mo na okay ka, there will come a time na bigla nagbago. It is a psychological state that exists when heart is pressed down and unable to experience joy. Ibig sabihin pala, pag yung pang lugmok ka, diin ka, baon ka na sa lahat ng mga bagay, hindi ka na makangiti, hindi ka na makasaya. Those suffering with depression, sabi rito, feel trapped underneath. Yung parang feeling mo, hindi ka na makawala. No, may nakadagan sa'yo. Nakadagan ang kalungkutan, grief, and hopelessness. Minsan naranasan natin yan pag may nawalan tayo ng mahal sa buhay. Totoo, hindi. No? Parang feeling mo, parang kailan kaya ako makakaahon dito? Hopelessness. Diba? Alam nyo, pagka ito pala ay naging bahagi ng buhay ng isang tao, delikado. Kaya tingnan ninyo. Ano mga sintomas ng depression? Ayan ha, para akong para akong doktor. Una, laging malungkot. Tingnan yung tsura ng katabi nyo. Mukha bang malungkot lagi? O ikaw ang malungkot. Baka ikaw ang depressed, no? Hindi yung katabi mo. Diba? Loss of interest. Doon muna tayo sa psychological ha, yung galawan muna. Loss of interest. Yung dati sinasama mo, ngayon ayaw na. No, yan. Ay, hindi ako mahilig. Sige, okay, kayo na lang. Sa bahay na lang ako. Difficulty concentrating. Yung katanong paliwanag mo, para hindi niya mag-gets, hindi niya maintindihan. Ano ba? Dati naman naiintindihan mo eh. Ha? Sino Ate Grace? Si Ate Grace may tutulong si Ate Grace. No? Nahirap ako concentrate. Ano pa? Excessive guilt. Yung parang guilty siya.
kasalanan ko talaga kung bakit siya nagkaganon eh. Ako kasi talaga dahilan, masyado niyang sinarili. Di ba? O tingnan niyo to mga Gen Z, tingnan niyo to ha. Tingnan niyo mga kabataan ha, baka meron dito. Mamaya kailangan natin ng session dyan, mamaya huwag kayo uuwi. Hopelessness. Feeling ko wala ng pag-asa, bagsak na talaga ako eh. Hindi na talaga ako matanggap. Ganyan. Hopeless. Busted na ako eh. Meron na siyang iba. Ganyan, hopeless. No, hopeless. Irritability, yung laging iritado. Laging inis, pagkausap mo, konting, hi Aaron, ano ba? Lagi nakabulyaw, lagi nakasinghal, no, lagi iritado ang mukha, ang pangugali, di ba? Psychological yan. Or, naka-experience, sa kagaya ni Elijah, you experience suicidal thoughts. Nakakita ka ng, naalala ko si Pastor Joseph. Alam niyo ba, ang Pastor Joseph natin, nakaranas ng ganyan. Nawala. It took him some months. No? Wala. Nagalit si Pastor Joseph. Asan yung asan yung isa? No. Anyway, no. Pastor Joseph was a clear example. No. He experienced depression. Mental depression. I think kabataan pa ho kami noon nung pinupuntahan namin siya sa Bagong Poko. Tataka kami ba, hindi na siya na-attend ng gawain, hindi na siya chinismis, no? Hindi na siya na-attend ng fellowship ng kabataan. Pag pinupuntahan ni Pastor Larry at ni Pastor Jeff, andun lang daw, sabi ni Tita Jenny, andun na si Kuya sa kwarto, hindi lumalabas. Alam niyo, pinuntahan namin, syempre concerned din naman kami, nung kami la Kuya Kirby, pagkita namin, andun nga siya sa kwarto. Alam niyo yung itsura niya, nakaupo lang siya doon sa sulok. Katabi nung cabinet, dyan sa San Antonio. Nakaganyan lang siya. Tumingin lang siya sa amin. Ngiti. Tapos, nakaganon ulit. Kaya sabi ko, Seb, okay ka lang? Hindi siya na-imik. No, yung bagay na churchmate mo, okay na okay. Kasama ko sa church, masigla lagi, no? Parang, sabi ko, okay kaya siya? No? Bago, sabi namin, siguro, obserbahan muna natin. Ano kaya naging problema nitong taong ito? No? So, it took him some weeks, some months, nabalitaan namin kay Ate Jenny na nagtangka pala si Kuya na sarili. No. Tapusin din ang kanyang sarili. Alam niyo ginawa niya? Sabi niya, gusto niya nang magpakamatay. Gusto niya nang magpakamatay. Ang ginawa ni Kuya Joseph ay binigay na yung password ng kanyang mga ATM doon sa kanyang mga kapatid. Ha? Hinabilin. Tapos nag-iisip daw siya, sabi niya, iniisip ko ng mga password kung kung may ano dito. Yan. Sabi ni Pastor Joseph noon, iniisip ko nung Kuya Perch kung paano ang gagawin ko sa aking buhay. Paano kaya ako magpapakamatay? Iniisip niya raw paano siya magpapakamatay. Sabi ko, ano naisipan mo? Sabi niya, nakakita daw siya ng kutsilyo. Sabi na, naisip niya, sabi niya, masakit. Tinesting ko, masakit. No, masakit pala. Sabi niya, masakit. Hindi niya kinaya. Sabi na, kung tetestingin ko kutsilyo, mahirap daw pala. Sabi niya, masakit. Sabi niya, takot siya sa dugo eh. No, sabi ko, ano ginawa mo? Nakahanap daw siya ng tawag doon, ng nail cutter. Yung nail cutter, yung hindi matalas, yung di ba binabalin para kutsilyo. No? Kinuha niyo yung hindi matalas, tinry ng ganunin yung sarili niya. Sabi ko, ano nangyari? Wala nangyari kasi hindi mapurol. No, mapurol. No, deep inside, takot din naman pala siya. No, natatakot din daw siyang mategi. Pero dumating siya sa time na ganon. My point is this. After it took him ilang months nung naranasan na yun, tapos sabi ko, bakit ka na-depress? Sabi niya, nung malabalitaan ko kasi nalilipat na kami ng bahay. Sabi ko, lilipat ka lang ng bahay, na-depress ka. Diba? Kasi nasanay na siya dito sa Bagong Pok eh. Tapos dadalhin sila sa Kawit, that time, Lancaster naman, medyo buki rin pa lang yan. So, yun ang sabi niya. I experienced the time in my life na gusto ko nang magpakamatay. Natakot lang ako magsaksak kasi masakit pala. No, kaya tinay na lang ganun. Wala nangyari dahil sa mapurol. Ganon, no? Iwasan niya. So, ano ang mga karugtong nun? Physical symptoms. Pagod na pagod lagi. Yan. Tuloy-tuloy na yan. No, tuloy-tuloy na. Hindi ka na makapagtulog. Di ba kayo tulog kayo sa gabi, di ba? Tulog kayo sa maghapon tapos gising kayo sa gabi. No. Changes in sleep patterns. Appetite changes. Hindi na kumakain.
O kain naman ng kain. Dalawa lang yan, ha? Kundi, hindi na makakain, kain naman ng kain. No? Hindi mo mapigilan sa pagkain. Physical aches and pains. Ang dami-dami po na. Masakit ang ganito, masakit ang ulo ko, masakit ang bato ko, masakit ang tenga ko, masakit ang dibdib ko. Lahat na lang, masakit na sa kanyang katawan. Digestive issues, yung nagkakaroon ng problema sa kanyang mga kinakain. Physical symptoms. O, check ha. O, may pangatlo pa tayo. Social symptoms. Yung ayaw mo nang sumama doon sa mga kapwa mo kabataan, ayaw mo na sumama doon sa iyong pamilya, difficulty maintaining relationships, yung lagi na lang kayo nag-aaway, and lastly, decreased interest in social activities. Yung pag niyakag ka, sama ka doon sa fellowship, sama ka sa gawain, ayoko, next time na lang. Ano nyo, pag dumating pala tayo sa ganitong pagkakataon, and you experience nyo itong mga bagay na ito, which is, sabi ko nga kanina, hindi pala accepted about sa atin, try to get help. Amen? No? Bakit? Ito nangyari kay Elijah. Umalis siya, napag-isa na lang siya, at gusto niyang mamatay. Sinabi niya na matapos na lang ang buhay ko. Ano nyo, yung pagiging, ang iiwalay mo sarili mo, hindi ho yan makakatulong. Why? Because depression and fear becomes louder than faith. If you experience emotional pain in your life, diyan nagsisimula yung tinatawag natin na pagkatakot or pangangamba. Kaya mga kapatid, kahit Kristiyano na tayo, merong paalaala sa atin. No? Take it seriously. Why? Because one time or another, the devil's one object is to depress God's people. Ano ang gagawin ni Satanas? Palungkutin kayo, pababain ang immune system ninyo, sirain ang loob ninyo. Bakit? That he can go to the man of the world and say, para sabihin niya, doon sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, o yun nga, Christian tignan mo ang itsura, lulugo-lugo, depressed, ganyan. Gusto mo ba maging Christian pa rin? Diba? Yan ang target ni Satan Kayong mga nandito ngayong umaga, tayo na nakilala sa Panginoon, nais ni Satan na na maibagsak tayo para hindi tayo ay maging hindi magandang halimbawa sa mga hindi Kristiyano. So, paalala ho sa atin, kung meron kayong pagkakataon na gusto nyo nang ma-stop ito, sabi doon, it is a sign that you need help. Tandaan mga kapatid, ang gustong sumuko, hindi ito nagpapakita na kayo ay mahina. Kuya Perds, napapagod lang. Amen? No? Napapagod lang tayo sa buhay natin. And then, it's okay. So, hindi naman ako talaga totally suko, napapagod lang. Tingnan natin. Nung kinausap ng Diyos si Elijah sa kanyang situation, ano in-address ng Diyos? Tumakbo si Elijah. Pinagalitan ba siya agad ni Yahweh? Sinermonan ba siya ni Yahweh noong time na yon? Elijah, kahapon lang. Ikaw ay tumawag sa akin, humingi ka ng apoy, pero tingnan mo, anong nangyari? Ano ang epekto nito sa iyong buhay? Sinermonan ba siya? Pinagalitan si Elijah? Tingnan natin kung ano nangyari. Verse 5, ang sabi rito, si Elijah, nagpakalayo-layo sa ilang. Pagkatapos, sabi rito, nahiga siya at nakatulog. Parang tingnan nyo, baka makakatabi nyo, baka baka nakatulog na rin ngayong umaga. Nahiga. Si Elijah nahiga, nakatulog. Pero, ano sabi ng Biblia? Dumating ang isang anghel. Kinalabit siya nito at ano sabi kay Elijah? Elijah! Sabi, gising na, kumain ka na. Ba, ayos Sabi ko, okay to Merong paalala ang Diyos kay Elijah. May isang anghel at sabi na pinapakain si Elijah. Pagod na, sobrang pagod, sobrang depressed. Hindi na nakakain nga ganun nga kanya naramdaman. Sabi niya, gising na, kumain ka na. Okay, ano kaya pagkain? Verse 6, nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at may tubig sa isang lalagyan. Ano ang ginawa niya? Siyempre, gutom ako, pagod, yan, di ba? Dahil iniisip. Sabi ng Bible, kumain nga siya at uminom. Uminom. Okay. Pero ano sabi ng Biblia, pagkatapos siya ay nahiga muli. Di ba? Kumain na yan. Pinainom na yan. Pero sabi, ayoko na, pagod pa rin ako, tulog pa rin ako. Di ba?
Ganoon pa rin. So, tuloy-tuloy pa rin si Yahweh sa kanya. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ano sabi sa kanya? Elijah, gising. Sabi niya, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. No, tingin muna tayo dyan sa sa part na yan. Di ba? Kung titingnan ho natin, sabi, ano ang utos kay Elijah noong time na yon? Mag-pray ka na, Elijah. Ikaw ba, Elijah, ay mag-fasting ka. Ikaw kasi ay magsisi sa mga kasalanan mo. Hindi, wala kayong nabasang ganun, di ba? Pinakain siya physically. O verse 8, ano sabi? Kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya na sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai sa bundok ng Diyos. Iniisip ko kung anong pagkain, super meal ang kinain nitong si Elijah. 40 days naglakad. No, sabi ko, saan kaya nabibili yung pagkain na to? No, kaya mo maglakad, no? 40 days. Walang kain, walang Grabe, naging kalakasan niya sa kanyang katawan. Pasinin niyo, God did not rebuke Elijah. Hindi sinermonan ng Diyos si Elijah, but God did something very practical. Anong ginawa niya? Hinayaan ng Diyos si Elijah na matulog. Pinakain si Elijah. And he strengthened Elijah physically. Minsan, ang kailangan daw natin sa buhay, minsan hindi basta spiritual matter lang, kundi kailangan mo ring magpahinga. Sabihin lahat, pahinga. Ayan. Sabihin sa katabi nyo, minsan magpahinga ka naman. No? Pahinga ka naman. No? Hindi yung walang pasok kung ano pang gagawin. Ako minsan, nasa papagsabihin ako ni misis ko niyan eh. No, walang pasok ka yun. Magpahinga ka dyan sa bahay. O nga. No. Bakit? Kasi pag tinuloy-tuloy mo, mapapagod ka. Di ba? O kagaya ka na Elijah. Sa sobrang kapaguran, pinapakain ka. Ay, di ako makakain. Ayoko kumain. Napagod na pagod ka. Pahinga na lang uli ako. Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na magkaroon ng kapahingahan sa ating mga buhay. Minsan ng mga Kristiyano kasi parang parang nagigilty sila kapag pagod. Pero anong sabi ng Diyos kay Elijah? Elijah, kumain ka muna, matulog ka muna. Pero wag sa oras ng pananambahan kayo kumain at matulog ha. No, mapahinga tayo. Sabi doon, rest, eat, sleep, and recover. Okay ho ba yun? Okay ha? O tandaan nyo ha, wag puro trabaho. Wag lagi puro ministry. No, wag lagi puro kapaguran. Kuya Pres, talaga ako na lang ang nanay, ako na lang lahat sa bahay, gigising na madaling araw, magpapaligo ng anak, tapos magluluto pa ako, tapos maglalaba pa ako, pupunta pa ako sa palengke. Ay, ganyan. Kaya pagdating sa bahay, pagdating na alas 5, anong itsura? Di ba? Parang pagod na si nanay, tapos ako pa huling-huling matutulog, magpapakain ng aso, kung ano pang gagawin ko, tapos matutulog si nanay, alas 12 ng hating gabi. Tapos gigising na naman ng umaga, alas 4 ng umaga, gigising madaling araw, magpapaligo ng mga bata. Paulit-ulit ang buhay. Di ba? Kaya to the point, minsan napapagod, pero sabi na sa atin, pahinga muna, anak. Next. Okay. Yan. So, kung after noon, hinayaan ng Diyos si Elijah na magkaroon ng pahinga sa kanyang buhay at makaranas muna ng ma-recharge siya, hinayaan ng Diyos si Elijah na this time, hinayaan ng Diyos si Elijah na maglabas ng kanyang saloobin. No? Hinayaan ng Diyos si Elijah na maglabas ng saloobin. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano yung nagsalita si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Saan nagpunta si Elijah? Hindi siya nagpunta doon hindi siya agad lumarga, punta na ako ng sige Lord, punta na ako sa pinapupunta mo sa akin. No. Ang pinapunta siya ni Elijah saan? Sa isang kuweba. No, kuweba. At sabi sa kanya doon ni Yahweh, pumasok siya at ang sabi sa kanya ni Yahweh, tinanong siya, Elijah, ano ginagawa mo dito? Elijah, ano ginagawa mo rito? Sumagot sa Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Diba? Pero Lord, sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Lord, winasak nila yung mga altar. Pinapatay ang iyong mga propeta. Lord, ako na lang natitira, Lord. Tapos hinahunting pa ako, Panginoon, para papatayin. Ako na nga lang, Lord, natitira. Papatayin pa ako nitong mga taong ito. Diba? Talagang sinabi niya sa Lord Wala siyang hindi siya nahiya na bangkitin sa Diyos. Ang nilalaman ng kanyang puso. Ito kanyang ito kanyang answer sa Lord. Pero pansinin niyo, 'di ba?
alam naman ng Diyos yung nangyari kay Elijah eh. Totoo, hindi. Alam ng Diyos, tama. Pero, pinagpahinga muna siya para umayos ang takbo ng kanyang isipan. And then, sabi nito, alam naman ng Diyos ang pangyayari. Pero kailangang sabihin ni Elijah. Ay sabihin, you have to recognize, Lord, naging tapat naman ako sa iyo eh. Lord, ako na lang ang naiwan. Pero Lord, kailangan pa nila akong patayin. God can handle our honest emotions. No? Kung tayo lang sana magiging tapat sa Panginoon, huwag kayo mahiya magsabi sa Panginoon, Lord, papagod ako, Lord, naiinis ako eh. Lord, nagagalit ako. Lahat ng mga karakter ng Biblia, hindi sila nahiya na magsabi sa Lord ng kanilang nararamdaman. Ano ibig sabihin nun? Hindi galit ang Diyos kay Elijah. Hindi rin siya ginudge ng Lord sa kanyang sitwasyon. Pinayagan ng Diyos si Elijah na maglabas ng kanyang sama ng loob. Sabi nito, hindi ka ikahihiya ng Diyos kapag honest tayo sa ating nararamdaman. Mga kapatid, God listens when our words are broken. Ang kailangan lang ikaw, mula sa loob mo, sabihin mo sa Panginoon. Mga kabataan, ganun din. No. If you cannot tell it your best friend, hindi mo masabi sa pamilya mo, hindi mo masabi sa tropa mo, hindi mo masabi kay pastor, hindi mo masabi sa small group leader mo, sabihin mo sa Lord. Amen? Sabihin mo sa Diyos. At ako naniniwala, ang Diyos nakikinig at handang makinig anuman ang ating kalagayan. Lastly, may mga kasinungalingan na kay Elijah na sinabi, na-cause ng kanyang depression. Pero, pinakita ng Diyos ano yung realidad, Elijah. Elijah, sabi ni Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inulit niya, no? Ikaw lang po pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Sinira ba Israel ang kanilang kasunduan sa iyo? Winasak nila yung altar, pinatay ang mga propeta, ako lang natitira at pinaghahanap ako upang patayin na din. Sabi ni Elijah, eto Lord, ako na lang mag-isa. Lord, bigong-bigo na ako. Pero ang totoo, hindi ho totoo yun. Hindi totoo yung sinabi ni Elijah. May sabi ng mga sunod na verses, may 7,000 pa na meron pang mga propeta na rin kagaya rin niya, malapit pa sa Panginoon. Meron pang mga nanininiwala kay Yahweh, hindi lang siya mag-isa. Ano pinapakita ng Diyos sa kanya? May mission pa siya, may future pa si Elijah sa kanyang buhay. As if God is telling us this morning, hindi pa ako tapos sa iyo, anak. No? Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Di ba? Minsan feeling natin, tayo na lang. Wala nagmamahal sa atin, wala kumakampi sa atin. Pero tandaan ninyo, feeling lang natin yon. Pero may pagkakataon na pinapaalalahanan tayo ng Diyos na siya ay may gagawin pa at handang gawin sa ating mga buhay. I could still remember si Ate Ann, nung kakausap namin siya nung time na nasa hospital, si Ate Ann. If you have heard her story, nandun siya sa isang kalagayan na hindi niya inasahan. Tama? No, hindi niya inasahan na siya ay magkaroon ng ganong karamdaman. Pero isa yung pinanghahawakan nung time na yun eh. May gagawin si Lord sa akin. After nito, matatapos ko rin yung kalagayan ko na to, pero may gagawin ang Diyos sa akin. Same thing din sa atin. Ngayong umaga, we have to remember, yung kuweba na pinaglagan kay Elijah, hindi po ito katapusan ng buhay. Kundi, it is a meeting place with God. Ano yung parang mga kuweba ng buhay ho natin ngayong umaga? Maybe some of you this morning, sabi ko kanina, hindi halata, pero deep inside of you, pagod ka na. Deep inside of you, may takot ka, may pangamba ka. Deep inside of you, nasasaktan din naman ako, Kuya Perds eh. Kala nila, mababaw lang, pero ikaw dinaramdam mo yon. What can we learn from this? Narinig mo ngayon ang bulong ng Diyos. Kasi sinasabi natin ng Panginoon ngayong umaga, rest. I am still with you. Ang Diyos ay kasama pa rin natin sa ating mga buhay. So, what is our challenge this morning? Lord, pagod ako, pero hindi ako susuko. Pwede ba sabihin ninyo? Sabay-sabay tayo, pagod ako, Lord, pagod ako, pero hindi ako susuko.
Pangalawa, nasasaktan ako, Panginoon, pero alam kong hindi ka patapos sa akin. Pangatlo, tahimik ang laban ko, pero buhay ang Diyos sa akin. No? Tandaan niyo yung mga bagay na yan. Paalala ng Diyos sa atin. Maybe we are experiencing times in our life. Or maring hindi kayo, may kakilala kayo, or maring darating kayo sa ganitong pagkakataon ng buhay. When Gary V revived the song, Warrior is a Child. You know the song, The Warrior is a Child. No? In his interview, alam natin yung kalagayan ni Gary V, no? Very vocal siya sa faith niya. No, sumasama siya sa entertainment industry. Pinagmamalaki niya Christian siya. Pero nung time na yun, sabi niya, but he's suffering from diabetes. No, talagang bagsak ang kanyang katawan. Minsan sinusundo siya after the concert, sasakit siya ng ospital, ng ambulansya, dalhin siya. Sabi niya, tawag sa kanya, Mr. Pure Energy. Pero nung isa nawawala din yung energy niya, napapagod din pala siya. No. Ang original na kumanta niyan, si Twyla Paris, yung Warrior is a Child. Sinama niya sa album niya na Revive, yung kantang Warrior is a Child, because of these lyrics. Of the lyrics nung time doon sa lyrics nung kanta. And I watched nung kunuwento niya, bakit niya paborito tong part na to. Sabi niya, they don't know that I go running home. Napapagod din ako, sabi niya. Hindi nila alam, tumatakbo lang ako eh. Pero, merong pumipick up sa akin. Sabi niya, I drop my sword and I cry. I drop my sword. Para sinasabi niya, Lord, time out muna, Lord. Papagod na rin ako. Kailangan umiyak ako sa Lord. Umiyak siya. Sabi niya, because deep inside sa Gary V, there is a child. Maybe some of you today, you look like a warrior on the outside. Parang hindi nakakapagod. Parang hindi napapagod tong kaibigan ko na to. Parang tong kaibigan ko na to, parang laging on the go. But deep inside of you, alam mo, napapagod ka rin. Sa loob mo, naiisip mo minsan, tapusin na rin kaya ang buhay ko. Parang wala na akong pag-asa. Maybe you just need to drop your sword this morning. Pahinga muna, kapatid. Connect muna sa Lord. It's okay. You can cry to God. Parang si Elijah. And then, Lord, para akong isang bata na nangangailangan ng pagkalinga ng isang ama. So then, we can experience God even in times of our depression. Tayo manalangin. Panginoon, sa umagang ito, kagaya ng iyong tinuturo sa aming Panginoon, there are times that we experience complete victory sa aming pong mga buhay. Those moments, Panginoon, na nagpapakita ng aming kalakasan, ng ating achievement. But there are times, Panginoon, that we feel down, we feel so low. May mga pagkakataon ng buhay na minsan, Lord, hindi namin control. Maybe sa pagkawala na aming mahal sa buhay. May mga pagkakataon, Panginoon, na minsan may inaasahan kami na hindi nangyari. Meron kami mga failures, Panginoon, na nararanasan. Pangarap na hindi natupad. Kahilingan na hindi naibigay sa amin. We have some expectations, Lord, sa family po namin. Pero hindi namin makita. And there are times, Panginoon, kaya ni Elijah, we feel tired. Nakakapagod din, Lord. Minsan, tinutulak nito kami na gumawa ng hindi maganda, lumayo sa'yo. Pero Lord, sa umagang ito, kagaya na ginawa mo kay Elijah, kinakausap mo kami sa kuweba ng buhay. Kinakausap mo kami, Panginoon, sa magulo, sa madilim na sitwasyon ng aming buhay. Lord, thank you kasi naandiyan ka. Handa ka makinig sa amin. If you think you need a time with the Lord, talk to God. Maring ngayon, pag-uwi sa bahay, o sa mga susunod na pagkakataon, remember this. May Diyos na nakikinig sa atin. Thank you, Lord, kasi lagi kang nariyan. Binibigyan mo lang kami ng pagkakataon, Panginoon, na makapagpahinga,
ma-recharge muli. At hayaan po, Panginoon, na malagpasan namin ang mga pagkakataon ng buhay at may pagpatuloy po namin, Panginoon, ang iyong dakilang plano sa aming buhay. We believe, Lord, hindi ka patapos sa aming mga buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na meron kang layunin, meron kang plano kung bakit kami, Lord, minsan nahihirapan, o bakit kami minsan nasasaktan, kung bakit minsan hindi nangyayari ayon sa aming kagustuhan. You are preparing us for something big, Panginoon. At hayaan mo na ito maranasan ng aking mga kapatid na narito ngayong umaga. Whatever it is na nagiging kalungkutan sa aming buhay sa umagang ito, Panginoon, we are asking na kalingain po muli ang bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for reminding us, your people, that you are our God na pwede naming sandikan sa lahat ng pagkakataon. Purihin ka po. Ito po idalangin po namin. Sa tayong pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi. O Diyos, sa aming Ama, salamat ng maraming sa iyong kabutihan at pagpapaalala, Panginoon, sa amin na ikaw ay laging nariyan, Panginoon, sa mga pagkakataon ng buhay na kami, Panginoon, ay nalulungkot, nakakaranas, Panginoon, ng kabiguan, nakakaranas, Panginoon, ng depression sa aming mga buhay. Panginoon, sa panahon na kami ay nagiging mapag-isa, sa panahon na marami kaming kaguluhan sa aming mga isip, hayaan mo po, Panginoon, na ang iyong mga salita namin na pag-aralan ngayong umaga ang siyang magbigay linaw, Panginoon, nito sa amin pong mga buhay. Umaasa kami, Panginoon, na sa amin pong pagtatapos, sa amin pong pagbalik, sa amin pong kanya-kanyang mga gawain sa buong isang linggo, ang iyong biyaya, Panginoon, na siyang maranasan namin at ang iyong pagsama at pagkilos, Panginoon, ang siya po naming maranasan. Dinadalangin namin sa inyo, Diyos, sa aming bayan. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming mga tagapanguna. Ikaw, Panginoon, ang kumilos din sa mga kababayan po namin na may mga pangangailangan. Diling namin, O Diyos, na sila ay iyong kalingain at hayaan mo rin na maranasan kanila ang iyong pagmamahal sa ganitong mga pagkakataon ng kanilang buhay. Tinataas din po namin, Panginoon, sa inyo ang kapayapaan maging sa ibang dako ng daigdig. Hiling po namin ng Diyos na ikaw ang magbigay ng kapayapaan at magkaroon, Panginoon, ng pagkakaayos, Panginoon, sa iba't ibang mga bansa na ngayon ay may mga kaguluhan. Hiling namin, Panginoon, na sa pagharap namin sa buong isang linggong ito, ikaw nawa, Panginoon, na mapapurihan sa aming buhay at gamitin mo, Lord, ang bawat sa amin bilang daluyan na iyong pagpapala, daluyan na iyong pagkilos, at daluyan, Panginoon, na iyong pag-asa para po sa iba na amin pong makakasalamuha. Sa amin pong pag-uwi, biyayaan mo kami ng isang mabiyayang pananghalian, ng pagsasama-sama, at ang pag-iingat mo igawad po namin igawad po sa amin hanggang sa muli po namin pagkikita at pagsasama-sama. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba, apoy dalangin po namin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, paalaala ng ating Panginoon sa atin sa umagang ito, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalulhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kapangyarihan, kapamahalaan at kadakilaan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.